Happy New Year, Aries! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical card para sa mga Aries. Kukuha ko ng 3 o kaya 4 na mystical card at saka 2 angel number. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Aries? Ay, ayan. Kunin ko na to. 2 card na. Base sa booklet, itong Bring in the Light. Ibig sabihin, ikaw yung person na kahit na namomroblema ka, hindi mo ipapakita sa mga taong nasa paligid mo. Ikaw pa yung nagdadala ng positibo sa mga nakakasalamuha mo. Recall your dreams. Nagpapadala ng mensahe ang guide mo or ang universe gamit ang panaginip mo. Kaya alamin mo kung ano yung mga meaning nito. Isang card na lang yung kunin natin. Ayan, maganda din to. Get crystal clear. Ang ibig sabihin nito na kahit na maraming worries at stress na nangyayari sa paligid mo, huwag kang paapekto kasi may mga positibo na darating sa buhay mo na mas mahalaga. Ang ganda naman ng message sa iyo ng mga cards. Yung panaginip ko guys, malaking tulong at saka napapahamak din ako. Kasi yung mga dapat hindi na malaman, nakikita ko sa panaginip eh. One time nga may bahay akong tinulugan eh. Kaya lang binangungot ako. Tapos yung pala, may lihim pala yung bahay na yun kasi meron doon namatay. Ba't ko daw nalaman? Alam nila yung history ng bahay, hindi inilihim sa kanila. Pero sa nangyari sa akin, wala na silang balak bilhin. Two, 4, 4, 5. Balance your relationship and career. Kailangan talaga ng tulungan para mabalanse mo yung sitwasyon mo. 1, 2, 1, 2. Your spirit guide support you. Ngayon guys, alamin natin kung ano ang major lesson sa 2023 na makakatulong sa taong 2024. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading, guide reading lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Cups, 7 of Swords at 2 of Pentacles. Yung major lesson sa 2023 na makakatulong sa 2024 para sa mga Aries, base sa mga cards na to, sobra ka kong magmahal. Pinag-iingat ka ng mga cards na ito sa mga taong manloloko na akala mo totoo yung intensyon pero hindi pala. Ano man ang gender mo guys kasi may pregnancy dito eh. Kung lalaki ka, ipapaako sa iyong hindi iyo. At kung babae ka naman, tatakasan ka. At yung mangyayari, mahihirapan ka na balansehin yung sitwasyon mo. Itinuturo na sa iyo ng mga cards na para makaiwas ka, lalo na kung hindi pa nangyayari. Masyado ka pang bata para maka-experience ng ganito. At kung nasa tamang edad ka naman, mahihirapan naman yung pakiramdam mo kasi hindi ka ready. Sa career naman, may positive na mangyayari lalo na kung nag-a-apply ka ng trabaho, may maganda ng resulta yung hinihintay mo. At saka,
Para sa ilan, mag-ingat ka sa katrabaho mo kasi merong person na mapanlin lang o kaya yung nagnanakaw. Nakadalawang cards ka na iiwan mo yung trabaho mo dahil sa mahirap na sitwasyon kahit na gusto mo yung trabaho mo. Ang ilan sa inyo, iaakma mo yung sarili mo sa sitwasyon mo. Magi-start ka ng maliit na negosyo. Sa mga single, may potential person na matagal na nagkakagusto sa'yo at sasabihin niya na ito sa iyo. Kaya lang, huwag ka basta-basta maniniwala kasi itong potential person na ito, meron pa siyang ibang gusto or karelasyon. Mapapansin mo rin yung hindi niya magandang behavior kahit na hindi pa kayo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, immature yung person mo kaya nagiging toxic ang relasyon at saka hindi pa siya ready para mag-commit. Naikipagrelasyon lang muna siya. Kung honest yung person mo sa pagpapakita ng totoong emosyon niya, dapat ganun ka din. Maging open ka sa kung ano yung gusto mo. Ito naman yung dapat bigyan ng pansin. 8 of Wands, Wheel of Fortune in reverse, at 7 of Cups. Ito naman yung mga cards na merong biglaan na swerteng darating sa buhay mo. Matagal mo na tong hinihintay na dumating. At saka pag dumating itong swerte na ito, ay marami kang pagpipilian. Pero syempre, yung pagpipilian mo na yon, may mga pang long term at saka hindi. Iisipin mo bakit madami. Kasi ang ilan sa inyo, nagkakamali ka ng pagpili sa kung sino yung makakarelasyon mo or kung ano yung trabaho na gusto mo o ano yung nararapat. Pero nangyayari talaga sa atin yan. Mabait yung universe. Tinutulungan ka na para mapabuti yung buhay mo. Sigurista, 'di ba? Kasi ang dami mong pagpipilian para hindi ka talaga magkamali. Pero success pa rin itong mga cards na ito. Medyo mabagal lang yung magiging dating, pero kapag dumating naman, magiging happy ka. Kumbaga, sulit yung paghihintay mo. Sa bagay, holiday ngayon, kaya ang ilang Aries, maraming nababawas or malaki yung ginagastos mo. Kaya ang advice ng card sa financial, hinay-hinay kasi medyo mabagal yung balik ng financial sa iyo. Pero kahit mabagal, may mga option pa rin para hindi ka mahirapan sa financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, may problema ang relasyon. Ang advice ng mga cards, kailangan na ikalma mo yung sarili mo at saka kailangan ng effort para makasurvive ang relasyon nyo. Kasi pinapaunawa ng mga cards, single ka man or nasa relationship, deserve mo na seryosohin at mahalin. Katulad ng ilang nasa relationship, ang mga single, merong potential person na pipilitin na maabot yung standards mo. Ganon siya kapursigido at saka interesado na makarelasyon ka. 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, at 4 of Cups. Ito naman yung goals na dapat gawin or ipagpatuloy. Nakadalawang cards ka na para sa success at achievement. Gagawin mong solid yung pundasyon na ito na para magpatuloy. Ang advice ng mga cards ay huwag ka masyadong magpaka-focus sa tagumpay at saka sa material. Para hindi ka makaramdam na merong kulang o kaya yung bang wala kang mamiss na oportunidad. Katulad ng sinabi ng mystical cards na huwag kang magpa-stress or
yung masyado mag-alala. At sinabi rin ng angel number mo na balanse ng career at saka relasyon. Hindi lang sa person mo, kundi sa kapwa, sa paligid mo. Ang ilan sa inyo sa health, meron kang sitwasyon na nag-hold on ka pa, na nagdadala lang ng negatibo sa iyo. At ang advice ng mga cards, mas mag-focus ka sa health mo na mag-improve. Kasi ito yung mas may magandang reward. Kung bakit sinasabi ng mga cards na huwag mag-isip ng negatibo, kasi dyan magsisimula yung health issues mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakakasakal yung pagmamahal ng person mo. Kumbaga, hayaan din na makapagdesisyon ka sa sarili mo. At saka ang ilan sa inyo, huwag niyong hayaan na maging boring ang relasyon. Kailangan meron kayong mga plano ng person mo para makabuo kayo ng mas maraming happy memories. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na hindi ka pa ready para ma-in love. Pero open ka naman para sa relasyon, kaya lang nalilito ka kapag nandun ka na sa situation. Ito naman yung additional card na Ace of Wands. Na ang ibig sabihin, kung meron kang mga bagay na gustong gawin or plano, ay gawin mo na. Kung may pagkalito sa iyo, magdasal ka kasi suportado ka ng spirit guide mo. Itong The Emperor naman ay pinapayuhan ka na ipagpatuloy mo kung ano yung purpose mo sa buhay. Alam mo sa sarili mo na meron kang kakayahan na kaya mong harapin anuman yung sitwasyon na dumarating. Itong The Strength naman ay urong-sulong ka sa mga decisions mo. At pinapaalala ng card na ito na importante na i-apply mo yung kaalaman sa bawat desisyon mo para makapag-decide ka rin sa kung ano yung kaya mong i-handle at simulan.